Magandang umaga po Pilipinas. Diyos maray na aldaw sa ating mga Bicolano sa Bicol Region. Sa ngalan po ng Department of the Interior and Local Government, Regional Office 5 na pinamumunuan ng aming Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. sa SO3. Welcome to Balangibok Episode 7. #Wanna Make You Stronger. Salient features of DILG, PCW, and DBM NEDA 2024-01 JMC. Guidelines on the localization of Magna Carta of Women. So ako po ang inyong lingkod na si LGOO2, Renzo Mark Ben N. Salian. At ako naman po si RPO2 Ana Barrientos. Kasama po namin ang aming Section Chief LGOO5 IBS Ramirez. At kami po ang inyong makakasama sa episode na ito. So lahat ng kasama po namin dito po sa Zoom platform po at sa ating mga tagapanood. Shout out po sa inyong lahat. So happy Women's Month celebration po. Adas pinasirox po ta. Ang ating Fire Prevention Month. So, shout out po sa ating mga katoto sa Bureau of Fire Protection. So salamat po sa pagpoprotekta sa amin sa sunog. Tama ka dyan, partner. At saka, invite na rin po namin kayo ng ating women's Regional Office 5 Training Hall. So, pwede nyo rin po i-download ang aming Zoom background sa mga kasamahan namin sa Zoom. Muli po namin kayong nakasama sa panibagong episode ng Balangibog, ang platform ng Bicol LGRRC kung saan tinatalakay ang mga napapanahong usapin at issue upang bigyan ng impormasyon at malawak na kaalaman ng ating komunidad. So naku partner, espesyal ang ating araw na ito kasi maganda ang ating paksang tatalakayin. Dahil ngayong araw ang ating ginugunita nga yung National Women's Month celebration. So napapanahon talaga yung ating paksa ngayong araw, yung localization of Magna Carta of Women. Ayan, bukod partner sa napapanahon, napakamakabuluhan nga nitong topic natin para lalong-lalo na sa ating local government units. O partner, dahil ito ay ang kanilang magiging katuwang sa pagpaplano ng ating God plan and budget. Kaya halina, makibalangibog po sa amin dahil ngayong umaga, bibigyan natin ng kasagutan ang ating mga tanong tungkol sa topic na ito po. Ayan partner, bago tayo magsimula, anyayahin muna natin ang ating mga viewers at listeners na sumagot sa ating attendance link at feedback form. So you may scan the QR code flash on the screen or through the following link po na nakikita niyo po dito sa baba. Ang link rin po ay available sa ating chat box para sa mga participants namin sa Zoom at comment section sa ating Facebook Live. Ayan, makinig ng mabuti So partners, paalala or reminders bago tayo magsimula. So bago tayo magsimula, partner, batiin po natin uli ang ating mga participants sa ating FB Live. Hi po, kamusta po kayo dyan? Shout out po. At kasama rin po natin ang ating Regional Top Management sa pangunguna ng ating Regional Director na si Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3. Kasama rin po natin ang ating Assistant Regional Directors na si Ma'am Joaden G. Lucero, CESO 4. Ang ating Division Chiefs sa LGCDD po, kasama natin si Ma'am Maria Rotel P. Gigantoca. Sa LGMed, kasama po natin si Ma'am Darlene D. Allende. At kasama rin po natin ang ating Chief Administrative Officer na si Sir Rico E. Gaurino. So bukod sa kanila po, kasama rin natin yung ating mga Assistant Division Chiefs na si Ma'am May G. Clemente at si OIC, ADC ng LGMed po na si Ma'am Roma Santa C. Miranda. At syempre, ang kanilang mga section chiefs. Kaway-kaway naman po dyan, ma'am sirs. Shout out po. Ayan, bukod dyan, partner, kasama din po natin ang ating provincial directors, cluster heads at mga program managers, also our DILG field officers, and of course, our God Focal Point system members headed by the respective city or municipal mayors and LGU factionaries mula sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region. So ayan, bago tayo dumako sa ating discussion, pakinggan din muna natin ang ating mga reminders. So yung unang-unang reminder po natin, so to help keep the background noise to a minimum, please mute your microphones when you are not speaking.
And to make our discussion more engaging, please enable your camera whenever possible. Should you have questions while the presentation is in progress, please feel free to use the chat box or raise hand icon po para Also, matawag namin. partner, we would also like to request our participants sa ating Zoom to use this format and rename their Zoom accounts. So for DILG underscore city or municipality underscore first name and last name. So for example, DILG underscore Malilipot underscore Juan de la Cruz. For LGU naman po, LGU underscore city or municipality underscore first name and last name. So for example, LGU Legazpi City, rather, LGU underscore Legazpi City underscore Juan de la Cruz. Muli, magandang umaga po sa lahat. Gandang umaga po. So sa pagkakataong ito, kasama natin ang ating bisita, ang ating tagapagsalita ngayong araw. Galing po siya sa DILG, PLGG. Via Zoom po natin siya makakasama para bigyan ng katanungan o kasagutan ang ating mga katanungan po. So, isa siyang magandang ehemplo ng isang empowered women. So partner, ipakilala mo na ang ating bisita. So our speaker is the Division Chief of the Local Administrative Development Division from the Bureau of Local Government Development. Pinapakilala ko po sa inyo si Ma'am Gemma R. Makatangay. Magandang umaga po, ma'am. Isang karangalan po na makasama kayo sa aming balangibong. Ma'am? Hi Ma'am Jem, good morning po. Yes, ma'am. Isang good morning sa ating lahat. Sa lahat ng kasama natin dito sa Zoom na nagpa-participate at nakikinig sa episode na to ng Region 5. Actually, isang mas malaking karangalan from DILG Central Office ang makasama sa ganitong pagkakataon upang maipaliwanag namin yung kakalabas lang namin na JMC. Ito yung revised guidelines ng localization ng Magna Carta of Women. Good morning po! Good morning din po, ma'am. So, Ma'am Jem, matanong lang po namin, kamusta po dyan sa Quezon City? Dito, Mainit-init. since andito naman ako sa office ngayon, malamig dito sa loob ng office, pero I'm sure sa labas, mainit na kasi tag-init na summer. Pero Summer na rin. malamig pa rin ang office. Mabuti naman po, ma'am, dahil dyan sa office nyo ay merong aircon empowerment. Oo. So, dito rin sa amin, malamig din naman po. At medyo may ulan pa rin kahit papano dito sa Bicol Region. Kasi kanina pagpunta ko Kasi sa ang office summer po, ngayon maulan pa. Opo. Summer, pero thank God, dinadalaw pa rin tayo ng ulan para hindi masyadong mainitan dito sa Bicol Region. Third over na natin. Yung po ma'am, so nung nakaraang December 2024 ay nilabas po natin yung JMC number 2024-1. So marami po yung mga nagtatanong tungkol po dito, ma'am. So yun po, ito po yung topic natin ngayong araw. So ready na po ba tayo, ma'am, sa ating mga katanungan? Kami po pala yung inyong makakasama, ang inyong lingkod po. Ako po si LGO2 Renzo Salian. Kasama ko po ang aking partner. Ako naman po, ma'am, si RPO2 Ann. And good morning po ulit. Good morning! So okay lang po ba, ma'am, na simulan na natin ang ating balitaktakan? Okay, sige Renzo and Mean. So sa ating mga participants po, please welcome Ma'am Gemma R. Makatangay. So yung unang tanong po natin, ma'am, nag-gather po namin ito sa ating mga God Focal Point System po, So yung unang tanong po nila is ano po ba yung ating RA 9710 or Localization of Magna Carta of Women? Okay. Yung RA 9710 sa atin dito sa Pilipinas, ito yung Bill of Rights ng Filipino women. Kumbaga, ito yung Philippine version ng SIDAW, yung International Bill of Rights ng kababaihan.
Napas ang law na ito noong August 14, 2009. So bale by August this year, 16 years na yung batas na to ng Magna Carta of Women. Ito ay batas na nilikha upang protektahan at palakasin ang mga karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Kumbaga, ito yung law na nagsasabi or nag-a-advocate na dapat ay may gender equality sa atin. Pantay ang karapatan ng mga babae at ng kalalakihan. Maraming mga siguro mga rights na dinefine ang batas na to para sa ating kababaihan at sa ating mga vulnerable sector. Katulad ng equality sa education, sa trabaho at yung pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababaihan, proteksyon sa karahasan at marami pang iba na sa pagpapatupad ng batas na to is kailangan natin ang tulong ng ating local government units. Siya nga, ma'am. Ayan, ma'am. So, regarding po doon, sino-sino po ba, ma'am, ang nasasakop ng batas na ito? Actually, yung batas na to is sinasakop nito ang lahat ng government offices, national government agencies, ang ating academies, and even private sector, ang ating mga CSO, kasama po sila na kailangang ipatupad po ang mga provisions ng Magna Carta of Women. And of course, kung kasama ang national government agency, kasama din po natin ang ating local government units. Pero ayan, ma'am, sino po ba ang primary duty bearer po ng batas na ito? Ang primary duty bearer ng batas na ito is ang lahat ng nasa government sector. Yun nga, ang local government units, ang ating NGAs, and kasama rin dito yung mga corporations, government corporations ng government. So lahat ng ahensya ng gobyerno po is duty bearer ng pagpapatupad po ng Magna Carta of Women. So yun, ma'am, thank you very much po. So napakalaki po talaga ng saklaw ng ating Magna Carta of Women po, ano? So matanong ko lang po, ma'am, ano po ba yung mga mechanisms para ma-localize po or ma-implement ang batas na ito sa local level po? Okay, ang isang major strategy para ma-localize itong Magna Carta of Women, yung tinatawag nating gender mainstreaming. Ito yung isang strategy para ma-ensure na na-integrate ang gender lens, gender concerns, and gender equality sa implementation ng PPAs ng ating local government unit. Paano yun gagawin? Unang-una, establishment or creation ng ating guide focal point system. And then preparation, submission ng annual guide plan and budget na dapat yung 5% ng budget ng LGU is gagamitin sa PPAs in addressing gender issues. Kasama rin dito ang issuance ng local policies ng local government units, katulad yung mga LGU ordinances, yung GAD code. Mas maganda is kung yung mga national policies para sa kababaihan is merong mga local policy or ordinances ang ating local government unit. And kasama rin po sa mechanism na to, sa paglo-localize ng Magna Carta of Women, yung establishment ng GAD database. And kailangan yung PPAs ng ating local government unit na nakalagay sa kanilang GAD plan budget ay namomonitor din. At meron din ginagawa silang evaluation para ma-improve pa yung kanilang PPAs for gender and development. So follow-up question lang po, ma'am, ano? Yung 5% po ba, minimum po ba yun or maximum na po talaga yun na pwedeng Ang gamitan nila? sinasabi ng batas ay at least 5%. Pero
dapat na-influence itong 5% na ito, yung 95% na budget ng LGU. Dapat ay gender responsive din lahat ng kanilang GAD PPAs. Pero at least ang hinihingi ng batas ay 5% lang, hindi pwedeng bumaba sa 5%. Okay, thank you po ma'am. Hindi naman Klarong-klaro ito po ano. additional na budget, kumbaga 5% ng annual budget ng ating local government units. So thank you po Ma'am Jem. Ayan, ma'am. So, isa sa mga mekanismo na nabanggit po ninyo kanina ay ang tungkol sa preparation ng GAD Planned Budget and Accomplishment Report. And for this episode nga po, ma'am, tatalakayin natin yung updates sa JMC. So, eto ma'am yung question po namin. Ano po ba ang naging rason ng pagbabago sa policy? Okay. Yung mga changes natin sa policy, actually, sabi ko nga, 2009 pa, nilabas itong Magna Carta of Women. Itong JMC natin, nakasama natin na nagpapatupad ang tatlo pang agency, ang DBM, PCW at NEDA. Kumbaga, pangatlong JMC na natin ito. Yung una is initia natin noong 2013, and then yung pangalawa, 2013, and 2013, 2016, and then 2024 ngayon. So yung 2024-01 is nilabas natin to last December. And ang kaya natin nilabas ito is para paigtingin yung implementation ng mga provisions ng Magna Carta of Women. And parang to strengthen din yung supervisory function ng ating higher local government units. Dito sa JMC natin, binigyan din natin yung malaking role ang GAD focal point system ng ating local government units. And then ang isa pa ding pagbabago dito sa ating JMC is may mga inintroduce tayo na gender analysis tools na makakatulong sa ating local government units sa pag-i-implement ng mga GAD PPAs nila. And then, speaking of gender analysis tools, yung score din ng Hagadaga is inintroduce natin na iba yung computation compare sa 2016 JMC. Yung 2016 JMC, ang inintroduce natin doon is kung paano gagamitin yung Hagadaga. Dito naman sa 2024, may inintroduce din tayo na changes na yun nga kung paano i-compute yung Hagadaga scores. Ayan, thank you so much po, ma'am. So, ayan, na-highlight rin po ni ma'am yung mga key objectives sa ating JMC 2024-01. So, masyadong clear po yung naging answer po natin doon sa question. Ayan, sir, may tanong pa po ba tayo, Sir Renz? So yun po, thank you po ma'am sa pagklaro po ano. So na klaro talaga yung ating mga paggamit ng ating mga tools. Tapos yung mga pinagbago niya rin sa ating JMC. So ano po ba yung mga pangunahing pagbabago sa proseso naman po ng paghahanda at pagsusumite ng LGU sa GAD Plan and Budgets at kanilang GAD Accomplishment Report ayon sa JMC 2024-01 na po? Yung mga preparations ng ating LGUs, yung ba yung tinutukoy mo, Renzo? Yung such as timelines po, tapos changes po sa viewer. Okay. Yung time, kumbaga yung schedule kung nang pagsasubmit ng kanilang GAD Plan and Budget. Yes po, ma'am. Okay. Yung schedule ngayon, based dito sa ating 2014, is January yung preparation and submission ng GPB at saka ng GAD Accomplishment Report. Siniguro natin na dapat ay by the end ng January, naka-prepare na rin yung kanilang GAD Accomplishment Report. Kasi isa doon sa requirement na isinama natin dito sa ating policy, di ba ang COA is kinukuha nila sa ating local government units ang GAD accomplishment by February. Kasi dati, January, February, yung preparation pa lang. And ang submission is kay DILG hanggang March. So ngayon, yun yung isa sa nabago.
na dapat January pa lang tapos na rin ang GAD accomplishment report ng ating local government units para ready sila in case or kasi meron daw naman Okay. COA na hindi strict na February 5 nila kukuhanin yung or i-require na magsabit ang ating local government units ng kanilang GAD accomplished report. Pero merong COA circular kasi yan 2014. Ang COA na by February 5, kailangan nakasubmit sa kanila ang GAD-AR ng ating LGUs. And then by February, yung barangay GAD plan, kailangan pong nakasubmit na yon sa higher LGU like sa munisipyo at sa city for review. And then by March naman, kailangang tapos na rin po or nakasubmit na ang mga munisipyo at city ng kanilang GAD plan for submission naman po sa provincial level. And then yung HUC and HUC, ICC, and provincial, kailangan nakasubmit na rin po ang kanilang GAD plan sa buwan ng March kay DILG for review. Yun po, ang mga changes na nakalagay dito sa ating JMC 2024 DASIL. Salamat po ma'am sa pagklaro po. Ayan, so ito naman po ma'am na question ko is para sa ating mga LGU functionaries. So ano po ma'am yung composition of the Gender and Development Focal Point System based sa ating JMC 2024-01? Since ang establishment ng GAD Focal Point System, ito yung unang-una at isang major requirement ng ating JMC. Yung GAD Focal Point System naman, same din siya ng composition na merong chairperson, EXICOM, PWG, and secretariat. So yung bagong inintroduce natin dito sa ating JMC is yung encouragement ng ating LGU na mag-establish ng GAD office. Though sa Magna Carta of Women, optional naman yon. Pero kung may capacity ang ating local government units na mag-establish ng GAD office, ay ini-encourage natin yun na gawin para mas makatulong sa pag-advocate nga natin ng GAD, ng Gender and Development. Kasi ang GAD office naman pwedeng nandun lang siya sa Office of the Mayor and pwede rin mag-designate si Mayor kung sino ang magli-lead ng GAD office niya. Pwedeng, halimbawa parang GAD unit lang or GAD section. Basta at least masasabing yun yung GAD office ng isang LGU. Ang GAD office naman pwede rin namang itapyan ng GAD Focal Point System as secretariat. Kasi ang secretariat sa structure ng GAD Focal Point System ay optional. Pwedeng ito ay ginagawa ng TWG and mas maganda nga kung merong GAD office po ang isang LGU, pwede po yun ang itap para maging secretariat ng GAD Focal Point System. Ayan, thank you so much po ma'am and sana na-take note po yon ng ating mga participants from the LGUs kasi beneficial po yung naging input ni ma'am on that. So ihanda po natin yung ating mga ballpen sa ating mga LGU GAD Focal Point System participants. So malaman-laman po ang mga binibigay po ni Ma'am Gemma na pointers po, para hindi na sila mahirapan, no partner. Yes po, partner. So matanong ko lang po ma'am, sino po ba yung dapat mag-establish po nung GAD database po natin? Yung GAD office po ba o yung GAD Focal Point System po? Establishment ng GAD database o yung SETS disaggregated data natin, yun ay responsibility ng buong GAD Focal Point System. Pero ito ay ang data naman is nandoon yun or ang keeper nito is ang ating planning office. Pero lahat po ng offices sa local government unit kailangan po ng meron silang GAD database kasi ito yung basis nila para sa kung ano man yung programs na i-implement po at ilalagay sa ating GAD plan and budget. Hindi sila makakapagplano na kahit anong program or project kung wala po data ang ating LGU.
And yung mga data requirements naman po, ito ay kumbaga may listahan ng ating JMC na Annex B po siya ng ating JMC. So hindi naman po mahihirapan ng ating LGUs kung ang tanong nila, ano-ano ba yung mga data na kailangan na nandoon sa ating GAD database. And hindi naman po, wala rin naman tayong policy na nire-require kung computerized ba o manual. Basta kung ano po yung kaya ng ating LGU. Kung gusto nila po na may system or yun nga, computerized, pwede po. And then kung manual naman, ina-accept, pwede po yun. Basta meron po silang GAD database. So, kumbaga ma'am, wala siyang standard format po, ma'am, ano? Depende po sa LGU pa rin, sa kanilang strategy po. So, maraming salamat po, ma'am. Ayan. So, ma'am, kanina po na-mention po natin yung changes ng role ng ating GAD focal point system. Aside sa preparation po yun, ma'am, ng GAD plan and budget and accomplishment report. So, ma'am, sila na rin po ba ang magre-review ng kanilang GAD plan and budgets ng kanilang component LGUs po or barangay local government units po? Okay. Since yun nga kanina na nabanggit ko na ang isa sa mga changes o objective ng ating JMC is yun to strengthen the functionality ng ating GAD focal point system. Dito din po sa ating JMC, dinagdagan po natin ang kanilang roles and responsibility po. Kasi nga parang ito ay susugnay rin po sa ating Mandanas ruling, yung supervisory o oversight function po ng ating higher LGU level. Dito sa ating JMC, ang GAD plan and budget ng barangay po, ang magre-review po noon ay ang GAD focal point system ng kanilang city or municipality. Pagdating naman po ng GAD plan and budget ng isang city or munisipyo, ang magre-review po noon ay ang provincial GAD focal point system nila. And then, siguro ito yung hindi na bago o na-retain sa ating DILG. Yung pagre-review po ng GAD plan and budget ng ating provincial level, ng HUC at ICC, ito po ay naiwan pa rin sa ating department, sa regional office po ng DILG. Ayan, thank you so much, ma'am, for that po. Ayan, partner, may katanungan pa po ba tayo? Opo, thank you, ma'am. Klarong-klaro po, ano, na yung barangay sa municipal or city, GAD focal point system. Sunod naman po is yung provincial, yung city or municipal, doon naman po sa provincial, GAD focal point system. And yung provincial naman po, dito na po sa DILG regional offices po natin. Na-retain yun. Na-retain ang Thank review you po, ma'am. function ng Thank you. DILG. Pagdating sa province, HUC at ICC. LG. Maraming salamat po, ma'am. Kumbaga, nalinawan na talaga ang ating mga participants, pati po kami sa JMC 2024-01. So, next question po, ma'am. Ano po ang mga tungkulin at responsibilidad ng GAD office at ang kaibahan nito sa gender and development focal point system po natin? Yung Okay, difference. oo. Siguro ito din yung dapat nilang malaman kasi parang ang akala ng ibang LGUs pag may isang GAD office na, ang isang LGU ay GAD office na ang lahat ng gagawa para sa kanilang GAD PPA, sila yung magpe-prepare ng GAD plan, sila ang mag-i-implement, sila ang mag-monitor, sila mag-evaluate. Mali po yun. Kung ang isang LGU ay may isang GAD office at ito ay parang considered na isang department, though yun nga, hindi naman lahat ng LGU is required na mag-establish ng GAD office kasi sabi ko nga, pwedeng isang section siya o isang unit sa Office of the Mayor. Kung halimbawa na siya ay isang, yun nga, isang department, so member din ang department head ng GAD office ng GAD focal point system. Kasi di ba ang GAD focal point system, meron tayong EXICOM, TWG at Secretariat. So ngayon dun sa present structure or composition na yun ng GAD focal point system, kung may GAD office po, ito ay pwede nilang itap as
secretariat. Depende po. Pero hindi sila ang gagawa ng gender mainstreaming, preparation ng God plan and budget. Yun po ay trabaho ng buong God focal point system. So, thank you po, Ma'am Jem. Ayan, ma'am. So, another question po. Pwede po ba natin, kanina po na-mention na natin yung mga bago na requirements kung kailan po yung mga submissions. Mm. So, ngayon naman po, ma'am, pwede po ba madiscuss natin siya In, on the changes on the schedule of God plan and budget po and God accomplishment reports, preparations, submission, and review. Pakiulit nga, medyo hindi ko ata nadinig. Sige, sorry. Yung question is, Okay lang po, ma'am, na this time, madiscuss po ulit natin yung changes sa schedule ng God plan and budget and God accomplishment report po on the preparations and submissions and review po. for the entire okay, year na po yan, ma'am. yung schedule ulit, yung schedule. Yes, Oo. ma'am. Na yun For nga, by January, kailangan naka-prepare na sila ang lahat. Naka-prepare ng God plan and budget, mag-start na sila mag-prepare. And then, pero yung mandatory na naka-prepare sila by January, yung God AR. Kung halimbawa katulad ngayon, 2025, yung 2024 na God AR nila, kailangang nagawa na nila. Kasi for submission yon sa COA by February. February. Oo. And then, siguro din mas maganda na gawin muna yung God AR kasi minsan yung ibang PPAs ng God Plan ng LGU, kung hindi man na-implement yon noong 2024, pwede nila yung isama for implementation sa 2026. Kumbaga, i-review nila kasi yung God AR at saka yung dati nila na God Plan. And then by February nga, yung barangay level dapat nakasubmit na sila ng kanilang God plan and budget sa municipal at city God focal point system nila. Since ang magre-review nga ng kanilang God plan ng barangay, God plan and budget is yung munisipyo at saka city. And then by March naman, kailangan nakasubmit na po ang God plan and budget ng ating mga munisipyo sa province. And then by April, ang God plan and budget naman ng HUC, ICC, at saka province ay nakasubmit na po sa DILG kasi ang review ng HUC, ICC at province ay naiwan pa rin sa DILG. So by May, yun yung review period po ng DILG sa God Plan and Budget ng province, HUC at ICC. And then by June, kailangan po na na-reviewed na po yung mga God Plan and Budget ng ating LGU kasi by June, di ba, may budget call. And then by July, August, ito na yung integration ng God Plan and Budget sa mga plan nila. And then by September naman, ito na yung incorporation ng TPA sa LEP, sa BASP, and then by October, inclusion na ito sa budget message at saka sa executive budget for enactment naman, na not later than October 16. Then by November, ito na yung enactment or appropriation. Okay. Ayan, thank you so much po, ma'am, for providing us the timeline. Ayan, sana po nanood po ng ating LGUs kasi kanina na-mention na yun ni ma'am. Ngayon, clarify lang po natin para mas mabigyan kayo ng clear kung ano po yung timelines natin on the submission and preparations as well. Yes, thank you po, Ma'am Jem. Ngayon po is very na sa ating mga LGUs. Clear na po yung timelines. So dito po sa bagong guidelines po natin,
napasadaan naman po natin yung mga requirements po. So ano po yung mga reporting requirements po natin sa LGUs? May bago po ba ma'am or yung dati lang po? Actually, meron. Pero yung mga template na yon na-introduce na natin sa 2016. Actually, itong ating 2014. So, since ito nga yung third JMC natin para sa ating Magna Carta of Women, yung mga forms na annexes ng 2013 JMC at annexes ng 2016 JMC, nandito pong lahat sa ating GMC 2024. Katulad nung kung hindi natin nakasanayan ang pagsasubmit nung institutional mechanism status, so kailangan na po nilang gawin ito. Annex F yun. And then yung GAD evaluation report, na makikita po yon sa Annex G ng ating JMC 2024. Yung GAD evaluation report, parang ito yung term-based accomplishment ng LCE sa gender and development. So, yun yung mga, hindi naman siguro bagong form. Baka nakaligtaan natin, ng DILG, na i-collect ito sa ating local government units. Kasi i-consolidate natin itong mga report na to o yung makakolate natin na data dito sa mga forms nito. Then, for submission siya kay PCW at sa Congress. So, kailangan na po nating i-collect ito. So medyo malayo pala yung tinatahak ng ating mga reporting documents po. Nakakaabot siya sa ating kongreso. So mahalaga po talaga ito, ma'am? So next pong question, ano po ang mga tools na dapat dadaanan ng LGU per PCW? Ayun. Since yun nga, dito sa 2024 natin, inintroduce na natin or siguro i-encourage natin ang ating LGUs na gamitin nila yung Girl Tool at saka yung GPAS. Noong sa 2016, ang inintroduce lang natin ng gender analysis tools, yung Hagadaga. So ngayong 2024, may dalawa tayong bagong inintroduce na hindi naman siguro bago kasi matagal na itong na-introduce ng PCW katulad nung Girl Tool. Ito ay itong tool na ito yung pag-assess kung gaano ba ka-gender sensitive ang isang LGU, and tinitingnan din kung yung service and facilities nila is gender responsive dito sa Girl Tool. And then yung GPAS naman, ito yung GAD Focal Point System Functionality Assessment Tools. So, itong tool na to, since yun nga, binigyan natin ng additional role ang ating GAD Focal Point System. So, ito yung tool para i-assess kung ano pa ba kung nagagampanan ba ng ating GAD Focal Point System, yung mga roles and responsibilities nila, yung awareness nila sa gender mainstreaming at kung paano gagamitin yung mga gender analysis tools. And then yun nga, kung capacitated sila. So ano yung mga gaps pa na kailangan gawin or i-resolve ng GAD Focal Point System. Makikita po yun sa result ng GPAS o itong GAD Focal Point System Functionality Assessment Tool. So yun yung dalawang tools na inintroduce natin dito sa ating 2024 JMC. And magkakaroon naman tayo ng technical assistance or capacity development activities para sa kanila para matutunan nila kung paano po gamitin ang tools na to, Girl Tool and GPAS. So magandang balita po yan, ma'am, sa ating mga DLG field officers, pati na rin po sa ating mga GAD Focal Point System, yung ating magkakaroon po tayo ng training kung paano gamitin yung mga tools na yan po, ma'am. So yun, napakagandang balita. So partner, may question pa po ba tayo? Ma'am, another question. So as mentioned po sa ating JMC 2024-01, ang GAD Focal Point System Technical Working Group ang magre-review ng GAD PB
So, ang tanong po namin, ma'am, especially ito po is raised from the LGU, sino po ba ang magre-review? So, lahat po ba sila? Or may suggested member lang po? Or pwede po sila mag-assign within the technical working group if sino po ang magre-review? Since yun nga, palagi nating sinasabi na may local autonomy ang ating local government unit. So, binigyan natin ng option ang ating LGUs kung ano yung strategy na applicable or mag-work sa kanila. Pero siguro, magyabang tayo sa kanila, ano? 'Di ba? Ang DILG, ang MLGOO, mag-isa lang po yung nag-review Opo. ng lahat ng God plan and budget ng lahat ng barangay sa isang city Opo. or sa isang munisipyo. Totoo po yan, ma'am. Diba? Isang tao lang po yun. Pero yun nga, since paano ko ba yun sasabihin? Since baka medyo mga papa ang ating local government unit sa function na ibinigay natin nga dito sa ating JMC, bibigyan po natin sila ng option kung paano pwede silang mag-create ng isang small team. Pero talagang yung review functions po is naka-assign po ito sa technical working group po ng guide focal point system. Or pwede namang ang isang member ng PWG may naka-assign siya na kung halimbawa nasa city or municipal level tayo. So kung ang isang city ay may 100 na barangays at may 10 na members ng TWG, so pwedeng mag-assign sila ng isang member ng TWG sa 10 barangay God plan and budget na magre-review. So, tig-10 yung 10 kung may 100 na barangay God plan ang isang city o munisipyo. Pwede namang mag-create sila ng team. Aside sa, di ba yung members ng TWG, yun yung representative po ng members naman ng EXICOM. So, halimbawa kung ang sa representative po ng planning, kumbaga lahat din ng office ng LGU, pwede naman po silang kumuha doon ng isang representative para gawing member ng review team. Kung hindi kakayanin ng members ng TWG. So, yun nga, isang creation ng team o mag-assign ng member ng TWG na magre-review ng specific God plan and budget na halimbawa sa barangay nga, sa barangay level, kung halimbawa 10 God plan and budget yung nakatas sa kanya na i-review. Kumbaga maghahati-hati sila. Pero reminder din, katulad din ng ginawa natin sa DILG, hindi naman natin sila pinakawalan para lang basta i-review yung guide plan and budget ng ating LGUs. Kumbaga, i-guide naman natin ang ating local government units kung paano po yung pagre-review. Meron po tayong inihanda na manual of review kasi ganun din naman ang ginawa natin noong DILG pa ang nagre-review. Meron din naman kaming mga ITC materials and then may naka-ready rin po tayong mga capacity development activities para sa ating LGs para magabayan natin sila kung paano po ang pagre-review ng kanilang God plan and budget. So, Ayan, ma'am, thank you so much po for that answer. And then eto, ma'am, may nag-comment po sa ating Zoom platform. Sabi niya, from LGU Gainza po, ma'am. Sabi niya, good morning po. In the review, since it explicitly stated that the GFPS will review the GPB of lower level LGUs, does it mean that the review and endorsement will be made through a GFPS resolution? Hindi naman kailangan. Kasi same pa rin po yung procedure na meron tayong template o yung certificate na na-review yon ng God focal point system. Ayan. So eto, ma'am, from LGU Bula, may template na po ba ng certification of review?
or guidelines, or the GFPS can devise its own certification format based on the previous review guidelines. Okay. Tayo sa DILG, meron naman po tayong template na naka-ready para maging guide ng ating local government units. Kung option nila na mag-prepare sila ng kanilang template, they are free to do it. Meron pa meron pa sa FB Live. Ito, ma'am, Sige pa. regarding the GFPS substructures, ang MNE po ba di kasama? Okay, ang get focal point system structure, sabi ko nga yung composition nila is, di ba, my chairperson. Ito yung local chief executive. And then yung EXICOM. Ang members ng EXICOM, ito yung mga department head. And kung meron pa silang gustong gawing members ng EXICOM, free pa rin po ang ating LGU kung ano yung need nila. And then ang sumunod na level, sorry. Okay, chairperson, EXICOM, TWG. So yung TWG naman, ito yung representative naman po noong, kumbaga yung technical staff, noong members ng EXICOM. And then secretariat is pwedeng establish siya, pwede namang itap din ang TWG or pwede nga yung GAD office. Itong MNE po, requirement din po ito na i-establish ng LGU, pero hindi naman po siya kasama sa structure po ng GAD focal point system. Pero kung mas effective sa kanila na parang isang small team din to, na siguro under ng, kasi kami tayo sa DILG, yung TWG, meron kaming mga subcommittee. Like yung sa plan and budget, sa communication, and I think yung pangatlo sa parang JEDC. So kung mas kailangan ng LGU is mag-create ng isang subcommittee under ng TWG, pwede naman po yon na mag-create sila. Kasi kung meron namang existing na MNE na team ang LGU, pwede rin po na sila yung mag-conduct ng monitoring and evaluation po ng GAD PPAs nila ng kanilang GAD plan and budget. Ayan, thank you so much po, ma'am. Ayan, partner, may mga katanungan ka pa po ba dyan? Yes po, may mga katanungan po tayo ma'am dito sa ating chat box. So, ma'am, okay lang po ba mag-continue pa rin po ano? Ako, sige, Or- sige sir. Sige po. Sige, Renz. Sige po. Dito po sa JMC daw po natin, meron tayong dun po sa 5.3.7.2, nakalagay po doon na despite na LGU na po yung LGU GAD focal point system na po yung reviewer, pagdating po sa adjustments o revision ng GAD plan and budget, si DILG po ang i-inform. Hindi na po dadaan ba kay GAD focal point system? Okay. Doon sa ngayon sa present setup natin, 'di ba, since ang reviewer nga ay ang DILG, so in case merong mga changes ang ating local government units sa kanilang GAD plan and budget, 'di ba? Sumusulat sila officially or formally sa DILG na merong changes. Then sinasubmit nila ulit yung kanilang GAD plan and budget niya kung may i-revise, kung may pinalitan, and then subject for review and review ulit yon ng ating DILG. Ngayon, sa ating 2024, kung sino yung reviewer ng LGU GAD plan and budget, doon din po sila magre-request kung anumang changes ang meron sila or may gagawin silang changes po or revision sa kanilang GAD plan and budget. Halimbawa po, ang isang barangay is Apo. mayroon silang changes po. So, doon po nila i-request yon sa city or municipal GAD focal point system na nag-review ng kanilang GAD plan and budget. Doon sa reviewer pa rin. So, yun. Okay po. Thank you po for the clarification po, ma'am. So, hindi na po siya dadaan sa DILG po, ano ma'am? Hindi na. Pero yung province, HUC at ICC, syempre, since ang reviewer pa rin on ay DILG, so
same procedure pa rin. Kay DILG sila magre-request kung may mga changes po or may papalitan sila sa kanilang guide plan and budget. Thank you po, ma'am. So, matanong din po namin po, sino na po yung signatory po sa ating Certificate of Review and Endorsement po, ma'am? Okay, yung signatory pa rin po, hindi pala pa rin. Yung magiging signatory na po based sa ating 2024 JMC is yung local chief executive. Pero ang magre-review ang PWG. Kumbaga reviewed by PWG, then i-endorse naman po yun or yun nga, i-approve ng local chief executive. So, dalawa yung magiging signatory po doon sa CR. Okay. So, klarong-klaro po ano? Thank you po, Ma'am Jem. May katanungan ka pa po, partner? Ayan, ma'am. Ask lang po namin if the submission is still the platform of the DILG using the intranet po. Yun pa rin po ba, ma'am? Or may bago na po tayong platform na dinevelop for LGU reviewers? Yun yung isa siguro sa maganda dito ulit sa ating JMC. I-retain po natin yung paggamit ng ating local government unit doon sa sa GAD portal ng DILG. Actually, since for this year, 2025, ina-upgrade. Kasi nga since ililipat na natin yung review functions from DILG to higher LGU level, so by next year, yun pa rin po yung gagamitin ng ating local government unit. Ayan, thank you po, ma'am. So, yun mo. Maraming salamat po. Kumbaga, operational po pa rin ang ating GAD plan and budget through the intranet po. Ano, ma'am? So, yun nga po. Matanong lang din po namin, ma'am, if since yun pa rin po yung gagamitin natin na portal, matanong po namin if may date na po kung kailan bibigyan ng login credentials yung ating mga GAD focal point system po. Through a memo po ba ito, ma'am, or advisory po? Oo, magre-release din tayo ng memo and siguro by end of this year natin ilalabas siya. Kasi since yun nga, talagang ongoing yung ano ba yung term doon? Pag-upgrade ng ating system para po ready siya for implementation by 2026. Kasi doon na sila mag-encode, doon din mag-review. Kung ano yung ginagawa ng DILG dati, gagawin nyo ng higher LGU ngayon. So what mechanism does the policy propose to improve naman po yung ating budget transparency po, ma'am, and accountability among our LGU? Accountability ng LGU doon sa pag-review? Apo. Yes po, ma'am. Okay. Kung Susunod, ano yung mga dapat, mechanisms po. ang isa sa accountability nila is dapat sundin nila yung budgeting, planning and budgeting schedule natin na kung noon sa DILG, since pag nag-request sila, palaging may pakiusapan na hindi pa kami tapos, paano ba to? Baka isa din sa plano namin, kumbaga bigyan yung aming system, parang ilalak na namin siya kung tapos na yung review period ng higher LGU para at least talagang masunod yung schedule po ng preparation, ng submission at review ng GAD plan and budget po. So yun po, wala naman po silang sanction po, ma'am, ano? Yun. Based sa ating KMC. Sanction. Kasi yung walang na-mention na kumbaga kung katulad sa Safe Space Act, merong mga penalty na Yes po, ma'am. na-mention doon.
first offense, second, third. Dito sa Magna Carta of Women, though talagang mandatory na itong ating mga pinapaliwanag sa ating LGU, kung hindi sila makaka-comply, unang-una, of course, i-call natin ang attention nila na hindi sila compliant dito sa mga provisions ng Magna Carta of Women. And siguro, yung sa SGLG, so hindi sila magkakaroon ng hindi sila magkakaroon ng SGLG kung hindi sila gagawa ng hindi magsasubmit ng God plan and budget, wala rin silang God code, then yung hindi rin sila mag-establish ng God database kasi ito po ay kasama sa mga indicators ng SGLG. Yun nga, wala mang penalty sa kanila, so hindi sila magkakaroon ng award o hindi makaka-join sa SGLG kasi kasama po na indicators ito sa ating SGLG. And then, kung ang siguro ang mas mahirap noon, magbibigyan sila yun sa COA. Kasi Opo. nagkakandak po ng COA o ng audit, ng gender audit ang ating COA. So kung hindi, ang hindi lang yung kung paano gagamitin ng LGU yung 5%, kung yun nga, kung judicious ba siya, or excessive, or extravagant. Kasi ang ating ang office ng COA, trained po din or capacitated din po sila dito sa implementation ng Magna Carta of Women, and kasama din po sa audit nila is kung nakaka-comply ba ang ating local government unit sa provisions po ng Magna Carta of Women. So thank you po, ma'am. So partner, may questions pa po ba tayo niyan? Ayan, ma'am, may question po sa atin from our Zoom participants, specifically from our field officer, our fellow DILG officer. Yung question niya po, ma'am, is kung province na daw po, provincial GAD FPS na po ang magre-review ng component cities and municipalities, sila na rin po ba ang mag-i-issue ng certificate of review and endorsement this year? This year, yun pa yung siguro dapat din kong linawin dito sa implementation ng ating JMC 2014. Yung start po ng pagre-review ng higher LGU level sa component LGUs nila, mag-start po yan next year, 2026. For the submission naman ng ano ba ang sinasubmit ngayon is 2026, di ba? So for FY 2026, yung God plan and budget na 2027 yung kanilang i-review. Kasi for this year, ang magre-review pa rin ng submission ng ating LGU is yung DILG. Since yun nga, ngayong year na to, itutuloy, kasi kakalabas lang kasi nung JMC or na-sign siya nung December 2024. So inintroduce natin sila, inintroduce natin sa ating field regional office siya nung December din, right after nung ma-sign. Nag-conduct tayo ng orientation. So by yung napagkasunduan or instruction po ng top management, by this year, na magkakaroon tayo nga nung yung massive training or conduct ng capacity development para sa ating local government units kung paano nga yung pag-review. And then yun nga, yung ina-update pa rin yung system. So by 2026 po, mag-start ng mag-review ang ating local government units or yung God local point system ng mga God plan and budget ng component LGUs nila. Ayan, ma'am, another question. Yung online God PBMS po ba ay update na ang role ng users in accordance sa new JMC? Ongoing yun, ma'am, yung pag-update ng ating system na yun naman pa rin po yung gagamitin ng ating local government units. Then sa barangay level, based po sa ating JMC, manual pa rin po yung submission ng ating barangay. So yung pwedeng gumamit lang po ng ating system is yung city, municipal, at saka province. Barangay level po, manual pa rin po yung pag-prepare at pag-submit nila ng kanilang God plan and budget.
Ayan. Ito ma'am, another question from LGU Gainza. So in LGU Gainza raw ma'am, they have an ordinance wherein the preparation of AR shall be submitted within 45 days after end of the year, which is on February 15 every year in compliance to RA 6713. So nag-worry daw po sila na hindi sila makasubmit and comply on February 5 rather, since ongoing din po ang closing ng LGU financial statements by accounting office during that time. So, nag-advise raw po sa kanila ma'am si COA to wait until the books are closed so that ma-reflect nila yung accurate expenditure incurred ng PPAs under GAD, Plan and Budget, and AR to minimize discrepancy. So, paano po yun ma'am sa case nila? Oo. Kasi yung ating JMC 2014, na-base din kami sa COA Circular 2014-01 na by February 5, kailangan nakasubmit yung GAD accomplishment report nila. So based dito sa ating JMC, talagang by January or before February 5, kailangan naka-ready or naka-prepared na sila ng kanilang GAD AR noong previous year. Yun nga, kung 2025 ngayon, yung 2024 is dapat na-prepare na. Ayan. So, I think dun ma'am sa Pero by question na next year naman ito mag-i-effect. okay. Makaka-adjust pa rin po yung LGU. Okay. Ayan. Thank you, ma'am, for that clarification. Ayan, partner, may question pa po ba tayo? So dito po partner, merong question po from LGU Bula, MPDO, na si Ma'am Mary Ruth Paro. So can the alternate chair sign the review certificate po? Okay, pwede naman po. Kasi kapag gumawa naman po ng executive order ang para sa roles and responsibilities ng GAD Focal Point System, dapat po kasama kung ano po yung ide-delegate ng chairperson doon sa kanyang alternate. Kasi yun, siguro hindi ko nabanggit na yung establishment or creation ng GAD Focal Point System, dapat po is may kasama po yung executive order from the LCP. And then nandoon nga po yung specific roles and responsibilities ng bawat member po ng ating GAD Focal Point System. So thank you po ma'am for that clarification po. So may question rin po ang ating DILG officer na si Sir Joseph Joy T. Bronyal. Hanggang kailan po pwede mag-revise ng GAD plan and budget ang LGU or barangay if may changes sa entries? There were instances na even na issuean na ng certificate of review ang isang LGU, they still request pa rin po na mag-revise and mag-change na gustong ihabol po So, daw. Ayun po, ma'am. Okay, yun na nga. Siguro yun yung isa na dapat i-practice natin na kung sundin po natin yung schedule na nakalagay dito sa ating 2024 na JMC. So from ang schedule po na nakalagay sa ating JMC 2024 is February to April po ang submission, review, and endorsement. So sana hindi na po lumagpas doon sa month na yan, February to April. Okay. So another question po ma'am from DILG Catanduanes po kay Ma'am Jessa Encarnacion. So good morning po. If may gagawing adjustments sa reviewed and endorsed na GAD plan and budget ng barangays, cities, and municipalities, paano po naman yung process? Okay. Manual pa rin po yung pag-prepare at pag-submit ng GAD plan and budget ng barangay. So manually po silang kasi hindi katulad nung system, kasi doon na sila nag-i-encode. Even the reviewer, doon din nila ini-encode kung ano ang comment nila doon sa GAD plan and budget ng component LGU nila. Kumbaga, kasi ngayon sa present system natin, parang ang tawag doon, may prompt.
Ba? Parang ina-advise ng reviewer, oh, sir, ma'am, yung doon sa LGU na meron, nandito na po yung mga comments namin. Anytime po, Opo, pwede na pong baguhin or i-reflect yung mga comments mga namin sa nagre-review. inyong Opo. God plan and budget. Kaya lang, yun nga, pagka dito, sa case ng barangay, manually, Opo. Opo. so, ile-letter po yun sa inyo ng nung reviewer LGU nyo. So, last question na po sa ating Zoom platform chat box po. If ever ang God Focal Point System and TWG ang magre-review, lahat po ba ng TWG member ang pipirma from LGU Katayngan? So, nasagot na po ito. Ano, ma'am? Kanina. So, yun lang po. Ayan, ma'am. Ako po may another question. Sige, ma'am. Kanina po na-ask namin kung sino yung signatory sa ating Certificate of Review and Endorsement. So, for example, ma'am, on the city or municipal level, wala si mayor. Sino po yung pwedeng alternate Oh. na maging signatory po natin doon? Pwede po, ma'am. Katulad nga nung sinabi ko kanina, pero dapat may naka-state po yan sa executive order ni Mayor para doon sa roles and responsibilities po ng members ng God Focal Point System. Mm. Kasi option din naman ng ating local government units kung magkakaroon ng alternate ang ating chairperson, yung local chief executive. Kasi talagang mandatory po na ang local chief executive po ang chairperson, pero pwedeng may alternate siya. Para kung in case wala nga, i-delegate niya yun sa kanyang alternate. So, through an EO rin po ito, ma'am. Ano? Po. So, next pong tanong. May tanong po na siguro galing to po sa isa nating CSO representative. So, ano po ang papel ng ating mga CSOs sa ilalim ng JMC 2024-01? CSO. Since kanina na-mention ko rin na covered po ang ating CSO sa implementation ng Magna Carta of Women, sa establishment din po ng God Focal Point System is required din po na may representative ang ating CSO and required din po na dapat yung mga PPAs for implementation para sa God Plan and Budget is merong consultation po na nangyari sa consultation with this CSO. Para at least madinig po ng ating local government units ano ba yung tamang PPAs na i-implement or ilalagay po natin sa God Plan and Budget natin. So kailangan may involvement sila and kailangan po na-consult din ang ating CSO. Marami naman po na CSO ang bawat LGU. Iba't iba yan. May mga sectors po yan. Mga women, children, alam po. Lahat ng vulnerable sector, alam ko po may CSO sila sa LGUs. Yes po. Thank you po, ma'am. Kumbaga ang mga CSO, talagang katuwang natin yan sa sa ating local government units. So next question, partner. Ayan, ma'am, recently naglabas po ng advisory ang DILG regarding on the transition. So ano po ang guidance natin sa LGUs? Yun, katulad yung na-mention ko kanina, yung advisory natin, parang nilinaw lang natin kasi magagalit sila kasi kung kakalabas lang ng JMC and then effectively, kailangan i-implement. Kailangan. So yung advisory natin, ina-advise lang natin sila na yung effectivity ng implementation ng JMC ay by 2026 pa. Kasi yun nga, by this year, kumbaga, i-capacitate muna natin sila. And lahat ng preparation is gagawin natin hanggang December. Yung updating ng system, yung CAPDEV. Ang, kumbaga, parang naka-schedule naman na natin sa DILG yung aside nung December, nagkaroon tayo ng parang orientation lang para sa regional office. So by
'di ba election year ngayon? So by July, for sure po, magkakaroon tayo muna ng TOT sa ating DILG field officers, and then capacity development naman po sa ating LGUs. So thank you po ma'am for that clarification po. So ano naman po ba ang role ng ating mga magigiting na DILG officers with regards to the God plan and budget ng ating LGUs po? Since ang magre-review na po is yung God po Oo, Calcon system. since yun na nga, parang, pero yung review ng province, HUC at ICC, naiwan pa rin yan sa DILG regional office, na ang regional yes po. office na kasama sila doon sa ating ZMC, na pwede rin silang mag-create ng team. So pwedeng yung review function ng RO i-delegate nila sa province, o pwede ring within the region, kasi alam ko, yun nga yung pinagmamalaki natin, na isa lang po ang reviewer ng DILG sa region, sa Totoo yan, ma'am. province, at lalo na sa yung mga MLGOs natin. So continuous, so ko yung tanong mo nga na ano yung magiging role ng ating field officer. So, continuous po ang provide ng technical assistance sa ating local government units, then yung conduct ng CapDev. Na yun naman CapDev is kasama nyo rin po ang central office doon. Since yun nga, kami po ang magkakandak ng TOT, magpo-provide po kami ng manual of operations and other IEC materials para madali pong para mag-guide po natin ang ating local government units. Hindi naman natin basta sabi, bahala na kayo mag-review ng inyong God plan and budget, since isa to sa roles and responsibilities nyo. So, i-guide pa rin po ng ating DILG field officers ang ating mga local government units. Thank you po ma'am. So kumbaga dito po kami sa DLG, hindi talaga kami nang iiwan. Di ba po ma'am? So paano po makakatulong sa pagpapabuti ng gender mainstreaming sa lokal na pamahalaan ang mga naturang pagbabago? So ano yung mga impact po ng ating JMC when it Okay, comes yung to impact ng ating JMC, parang ang ine-expect natin dito, since kahit naman paano matagal na yung implementation ng Magna Carta of Women sana. Ngayon, since binigay na natin sa ating local government unit yung responsibility ng pagde-decide, and lalo na nga yung pagre-review, kasi yung higher LGU level, makakapag-recommend sila ano ba yung mga PPAs na mas lalong i-implement ng kanilang component LGU. So yung mga expectation ng Magna Carta of Women, like yung mga discrimination nga na sinasabi, sana hindi na yon may experience ng community. And then yung mga services and facilities ng ating local government unit is kailangan talagang gender responsive na. At yung sinasabi na equality between men and women is maramdaman na talaga ng ating community. Wala na yung mga discrimination na yung mga gawaing bahay ay sa babae lang. So, dapat wala na yung mentality ganon sa ating community. Amen to that, ma'am. Amen. Amen Naglalaba for ka ba women. rin? So, Hindi. Hindi yung gender roles, ha? Ang paglalaba. So isang katanungan pa po ma'am, ano po ang mga inaasahang resulta ng pagpapatupad ng JMC 2024-1 para sa mga kababaihan sa lokal na komunidad? Yun nga, yung sinabi ko na wala na yung mga cases na mga babaeng nabubugbog kasi nagalit ang asawa nila at hindi sila napakain o hindi pinaghandaan ng hapunan. So, katulad nung sinasabi nga ng Magna Carta of Women na ang babae is pwede na rin ngayon mag-enroll sa military schools, pwede na sila mag-police,
pwede na sila maging sundalo. So yun yung ine-expect natin na makita natin sa ating local government units. Yun nga, yung pantay na karapatan para sa kababaihan at sa kalalakihan. Thank you po, Ma'am Jem. So, partner, may question pa po ba tayo? Ayan, ma'am. So ano po ang inaasahang resulta ng pagpapatupad ng ating JMC 2024-01 para sa mga katulad po nating kababaihan sa lokal na komunidad? Okay, so yun na nga, ang sabi ko nga kanina, sana pati yung mga projects sa ating local government unit, yung mga health center, Opo. kasi dapat meron na yan sa lahat ng LGU and based din doon sa halimbawa, kasi dapat din nilang i-check ilan ba yung population nila na pwede pa magbuntis. So, dapat aware sila doon. So, wala nang kumbaga parang hindi na madadagdagan yung mga cases na mga babae na namatay o nahirapan sa panganak kasi kulang sila sa mga health services ng LGU. So, isa po yan na dapat is maging resulta nitong implementation ng ating Magna Carta of Women at ng mga PPAs ng ating LGU sa kanilang God Plan and budget. Opo. Yes po, ma'am. Tapos dyan na rin po papasok yung kahalagahan ng ating mga God databases po. Ano po, ma'am? Mhm. And then kasama din dyan yung awareness ng kababaihan kung ano yung lalo na yung may mga asawa na kung baga yung sa family planning. So Yes po. may right ang ating mga kababaihan na pumili kung ano ba yung pwede sa kanila na gamitin. Yung sa reproductive health. So, Ayan. So in short po, ma'am, this time we are more inclusive and gender responsive po. Ayan. So we also have another question, ma'am, from our Zoom platform. Sa pag-adjust po ng submitted GAD PV and submission of revised plan, as to timeline po of review, halimbawa, by June to July po, nagbaba ang NTA budget sa LGU for the preceding year. Pwede pa ba siya i-return sa LGU and i-review even if past deadline na po for review timeline? Oo, medyo mahirap kasi alam ko sa case natin, yun din yung query ng ating DILG Field Office na yun nga, tapos na yung deadline ng review, anong gagawin natin? Actually, maalala ko talagang ito sinagot natin. Since mandate natin ang pag-review ng God Plan and Budget ng ating LGUs, yun nga, hindi tayo makakasay no, tapos na yung schedule. So, continuous pa rin, ituloy pa rin natin yung pag-review. Pero hanggat maaari ay sundin po natin yung schedule. Siguro may experience natin yan dito sa first year ng implementation. Hanggang talagang ipapractice po ng ating local government unit na sundin po yung schedule ng preparation, submission, endorsement, preparation, submission, review, and endorsement po ng kanilang God Plan and Budget. Hanggat maaari po ay sundin natin yung schedule. So thank you po, ma'am. Since naubos na po yung aming mga katanungan sa ating mga galing sa ating God Vocal Point System na ginather. So, hihinga naman po namin ng mga katanungan ng mga kasamahan po natin sa Zoom platform. So, open forum na po tayo. Open na po yung ating Zoom platform. Mag-raise hand icon lang po tayo para matawag po natin ang ating mga participants. So, open forum starts now po. So, yun po, pwede na po kayo mag-unmute or pwede na po kayo mag-raise hand. Yun po. Nag-raise hand po si Ma'am Cory Kodja from DILG Tabaco. So, ma'am, you have the floor po. Naka-allow na po silang tao. Hi po, Ma'am Connie. Good morning Hello, po. Ma'am Jen. Good morning. Hello.
Oh, long time no hear. Yan po yung sa amin ang bill mga Ma'am, Naman, Ma'am Connie. Jan, kasi ang concern sa GP. Ito, sabi ko. Kasi one Apo. of the reports Ang concern po, ma'am, sa Medyo choppy lang po, ma'am, on your end. God planning and budget sa what are God funds. Kasi para Happy ka, Ma'am Connie. Kahit ako yung... Chat. Siguro baka pwedeng chat. Pwede ba Yes tayo po. chat? Yes. Ma'am Cons, you can send na lang po through the chat box po muna yung ating question po, ma'am. Medyo ang choppy lang COA, po they tayo. have meron silang Choppy pa rin. Na talaga. Kaya. interpretation ng sarili. So, the problem is, after giving di ba, things, God audit, ang COA, na parang minsan taliwas sa Ayan. Hello po, Ma'am Cons. Connie. I think babalikan na lang po natin si Ma'am Connie. Yes po. Meron rin po tayong nag-raise from LGU Bula. Si Ma'am Mary Ruth Paro. Hi, So, Ma'am Ma'am Mary. Gemma. Hello, Ma'am Gemma. Hello, everyone. Good morning. Thank you for your answers kanina. Ano po, yung several concerns ko na na-raise kanina. Regarding sa review timeline, kasi binasa namin yung JMC 2024-1. We thought na, although during our convention, we discussed that the implementation year would be the succeeding year. However, doon sa JMC nakalagay doon is 2026, kaya nagpumahog kaming Mag-review. nag-comply. So, yun. But the review timeline, from barangays, yung review natin with the barangays, piniprepare na sana namin yung TWG to conduct a review. Yun po ba ay until April. So, February, we requested the barangays to submit their GPBs. So, meron tayong review period na March to April before maibalik sa barangays in time with the preparation of the AIP. So, ganun pa din yon. Hindi naman yun nabago. Okay. So, next, ma'am, yung concern ko regarding sa MNE. Kasi baka po ma-misconstrue yung discussion kanina that MNE is not really a requirement in the GFPS structure. But it was raised time and again na yun ang problema natin. The monitoring of our efforts in mainstreaming. How are we going to track our accomplishments in terms of mainstreaming, lalo't mag-i-end term report na naman tayo. So I guess our ano po siguro the message would be let us include the monitoring and evaluation as a part of the structures of the God focal point system. Kasi napakalaki ng role. Even, I think it's equivalent in terms of role of the technical working group. So, automatic na po siguro sana yun ang i-encourage natin sa mga local government units that the monitoring and evaluation team should form part of the substructures of the GFPS. And then, on the third point, just recently, our budget officer informed us that
sa budget review daw po, hinahanapan na ng separate na LBP Form 4 ang GAD. So, this is the first time na na-encounter ko po yung ganun. I just don't know with other municipalities kung ganun din yung review sa kanila. So, ano po yung advice nyo sa amin or what's the stand of the ILG on that? Thank you. Okay, sige. Yung first question nyo is kung February to April ang preparation, submission, Review and window. endorsement. Review. Kasi ang sabi nga namin, based po dito sa ating 2014, pag yung January is talagang yun yung preparation and submission ng accomplishment report. Kasi nga po, ito po ay parang pagsunod namin dun sa requirement ng COA Circular 2014-001 na by February 5, kailangan pong nakasubmit na ang ating local government unit sa COA ng GAD-AR. And then, yun naman kanilang GAD plan and budget, halimbawa sa barangay level, February po yung schedule nila para mag-submit sa kanilang reviewer, which is the city municipal level through their GAD focal point system. Ang municipal at saka city naman na GAD plan and budget, ang submission nila is March doon sa provincial GAD focal point system nila. And then ang April naman po is para ito sa province, HUC at ICC. Ang submission naman po noon is sa DILG na siyang magre-review. And Ma'am then, Jem? okay, sige Ma'am po. Jem? Yes, Okay, ma'am. sorry for cutting you there po. Yung ano ko lang po yung concern ay yung review timeline. Yung submission po malinaw po yun sa timelines. Doon sa magiging reviewers po, halimbawa sa technical working groups, hanggang kailan sila magre-review para hindi naman po mahuli yung preparation ng AIP ng mga barangays. So, yun po yung ano ko, yung rini-raise ko kanina. Thank you. February to April po yon. Kumbaga yung 3-month na yon, sakop na po yung submission, review, revision, and endorsement. Within that period po. February to April. Yes, thank you. Thank you po. Oo. Yun na lang ma'am, yung LVP Form 4 na separate na hinahanap ng provincial reviewer. Paano yun? Sige ma'am, ngayon din lang namin na dinigyan, pero yung provincial reviewer, di ba ang i-review niya, yung city at municipal GAD plan and budget. So, yung laman ng GAD plan and budget po yung kanyang i-review. Wala naman po kami require hindi. na other forms. Hindi ma'am, yung sa budget na po, review ng budget. Kasi nag-feedback sa amin yung budget officer namin na ang nagre-review sa province ng annual budget ng LGU namin, hinahanapan ng separate LBP Form 4 ang GAD. So, hindi ko po siya, ayun, first time ko marinig. Okay, sige ma'am, i-double check namin yan. Kasi ang requirement lang. For guidance po. Okay, sige, sorry ma'am, napasabay ako. Sorry po. I-double check namin ma'am yung concern nyo kasi ang requirement lang naman po para MOB na talagang dumaan sa review, yung GAD plan and budget ng city o munisipyo, yung certificate lang po ni Governor. Na nakapirma din naman doon yung head ng TWG na talagang kinandak po yung review. Sige po. Thank you, ma'am. Okay na. Okay, thank you. So, thank you po, Ma'am Mary Ruth. So, tawagan lang po natin ulit po si Ma'am Connie po. If okay na po yung signal niyo, Ma'am Cons, you can unmute po and ask your respective questions po. Is it considered na
dahil drug-cleared barangay na kailangan para mag-drug test sila. Excuse me po, Ma'am Cons. Medyo choppy pa rin po tayo. Actually, ma'am, yan po yung Yes po. stress of Until now, naghahanap ko Ayan ng po, okay, sumat, okay na po. still choppy po ba? of the city and validation. Opo. Kasi hindi ko ito papalampasin na hindi mo itanong kay Ma'am Jen. Kasi yung issue, hello, Ma'am Jen, hello? Yung common issue pa kasi po sa CLGU is yung chargeable and not chargeable against God. So yan ang Connie, sige, mag-usap tayo. Actually, si Connie, palagi yung, yan ang constant na ano ko. Suki ko, pagdating dyan sa review ng guideline and budget. Happy ka talaga, Ma'am Connie. So, syempre, guided Yes, sila, ma'am, oriented sa- DILG. But We're in, I'll call you, sige. Tawagan ko na lang si Ma'am Jan, sige, sorry. Yes, Thank ma'am. you. Oo. Opo, medyo Sige. choppy po tayo, ma'am. So, for the barangay One-on-one tayo, Ma'am Connie. Sige, Gora lang. Ayan, any more questions pa po from our participants from our Zoom platform and Facebook Live? May mga katanungan pa po ba tayo, moms and sirs? So, going once, going twice po. May gusto pa po bang magtanong? So siguro po Ma'am Jem, klaradong-klarado na po sa kanila po ano. So wala na po sigurong other questions po from our dear participants. So siguro po mag-start. That, maraming salamat po Ma'am Gemma sa iyong makabuluhan na pagpapa-unlock sa amin ngayong umaga. Maraming salamat rin po sa ating mga Pwede pa plus viewers no. na hindi bumitiw sa pakikinig sa episode na ito. So, bago tayo magpaalam, ma'am, especially kay Ma'am Gemma, ano po ang nais niyong ipabaon na mensahe sa ating mga tagapanood? Any messages po, ma'am? Okay, ano ba ang message ko? Na ano ako din. Okay, happy Women's Month po and sana magtulungan tayo po kung na ma-achieve po natin yung goal ng Magna Carta of Women through the strict implementation po ng PPAs natin, ng ating guideline and budget. So maraming salamat po Ma'am Jem. So flash on screen po yung ating certificate of appreciation. So Ma'am Jem, maraming salamat po on behalf of the DILG Regional Office 5, Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government, Local Governance Regional Resource Center, Regional Office 5, gives the certificate of appreciation to Ma'am Gemma R. Makatangay, the DILG Division Chief of the Local Administrative Development Division, Bureau of Local Government Development, for imparting her time, knowledge, and expertise as a resource person during the DILG Region 5's 2025 National Women's Month celebration entitled Balangibo Episode 7, Wanna Make You Stronger. Salient features of PCW, DILG, DBM, and NEDA JMC 2014-01 held on March 7, 2025 via Zoom platform. Given this 7th day of March 2025 in Legazpi City, Albay, signed Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 5, Regional Director. So Ma'am Jem, maraming salamat po.
So we will be sending this certificate na lang po through PM po. Ano po mo? Yan po. Ayan, once again, thank you so much po, Ma'am Gemma. Next. And before we conclude our activity this morning, we would like to request everyone to kindly open your cameras. Ayan, wag po nating hayaang masayang opportunity na to na makapagpa-picture tayo kay Ma'am Gemma. Ang Kay Angel Mads, may Oxin na-picture ng daw. PLGD. Mads. Ayan, bibigyan po namin kayo ng 5 seconds para mag-ayos ng ating mga buhok. And to wear our best smiles. Yan. Sabi ready na. So panel 1. Two slide. Sige po. Okay. So meron po tayong 3 panels, 3 slides. So yung unang slide po, tingin po sa camera, 1, 2, 3, and smile. Next panel po, 1, 2, 3, and smile. So next, the last panel, the third panel, 1, 2, 3, and smile. So yun po, maraming salamat and have a good day everyone. Ayan, once again, there you have it, ladies and gentlemen. Ma'am Gemma of DILG-BLGD. And that concludes the episode of the DILG Region 5 Bicol LGRRC Talk Show Paplag. Balangipog. So ako po Paplag. muli si Sapat pa po. RPO2An Ako po si LGOO2 Renzo Mark Ben Ensalian. at dito po sa DILG lagi kaming handa ibalangibog ang mga programa, batas at mga best practices na para sa ating mamamayan sapagkat we always believe that sharing knowledge, achieving excellence para sa bagong Pilipinas. So, yun po, bago po tayo magtapos, pa-flash po natin sa ating Canva yung ating flagging ng ating DILG Facebook page and YouTube channel. So, sir. So, ayan po. So, ito po pala yung IEC materials natin on JMC 2014-01. So, next. So, yan po ang Facebook page ng ating Bureau of Local Government. Ito po yung members. Yan po si Ma'am Jem, Sir Jun Malyari, at siyempre ang kanilang director po na si Ma'am Annalisa Bonagua. So next po. So yan naman po ang ating DILG regional website. Ma-access po natin yung DILG regional website po natin through https://region5.dilg.gov.ph. So, sunod naman po yung aming Facebook page. Like, follow, share, and subscribe po sa ating DILG Region 5. Yan po yung ating Facebook page. #Uragon5. So, sa aming YouTube channel naman po, makikita nyo po kami sa DILG Region 5 YouTube channel. So, yun po. Maraming salamat sa pagtangkilik at sa ating mga sumabaybay na participants. Hanggang sa muli nating Balangibog series. So maraming salamat, especially sa ating guest speaker for today na si Ma'am Jem at kasama niya po si Sir John Marlon Eroles. So sir po and ma'am, maraming salamat on behalf of DILG Regional Office 5. Thank you so much po everyone. Maraming salamat po sa lahat. Okay, thank you. Usap na lang tayo, Ma'am Ivy, later.